Magandang gabi mga bossing. Layo na naman. ICC na naman ang pag-uusapan ngayon. Yung warrant of arrest na naman na dito sa mga kasabwat ni Digong. Pag-uusapan na naman maghapon. Mula nung parang layo na sa blood control. Pakayong gano'n natin to si Attorney Igo Cayosa. No? Magandang umaga kay Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Marami hong nanood nito. Kaninang umaga lang ho yata to Oo, 105,257 views kaya nagka-interest din tayo makisalo tayo dito, maganda yung usapan, no? Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan at happy birthday kay Panyera Doris. Nagbibihis lang po. Isusot po yung gown at saka yung tiara. Saglit lang daw po. Attorney Igon, napatawag kami kasi mukhang may kalituhan po ng konti. Ang sabi po ni Senator Ping Lacson, bago daw ma-execute yung warrant, kung meron mang warrant from the ICC, ay kailangan daw may paalam sa korte. At sabi naman ng Malacanang, ay hindi, execute natin yan. Parang kagaya ng ginawa natin kay dating Pangulong Duterte. Ano po ba yung tama? Well, naintindihan natin si Senator Lacson, politiko siya at saka kasamahan niya sa Senado. May laman yung kay Atty. Igon Cayosa. Well, naintindihan natin si Senator Lacson kasi politiko siya, tsaka kasamahan niya sa Senado. Parang to si Lacson gustong gumitna sa darating na arrest warrant pakinggan natin. Alam niyo, puro to abogado at hindi ho basta-basta mga abogado ho to nagsasalita dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines napakatalino para hindi natin paniniwalaan itong sinasabi nito itong mga abogado na to, isa naman ang librong ginamit nyo, isa naman ang batas ng Pilipinas. Ba't meron kayo sarili nyong batas? Pakinggan natin si Atty. Igon. Itong mga maaaring maaresto. So, at hindi siya abogado. Pero sa ating paningin, objectively as a lawyer, malinaw po naman yung batas. At may basihan naman po yung sinasabi ng Malacanang na ipatupad yung warrant of arrest. Hindi naman pwede na dun sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinatupad yung warrant of arrest. Pero pagdating dito sa kasalukuyang mga senador, hindi na ipapatupad yan at dadaan pa sa ating korte. May sapat naman kung basihan. Di ba? Maliwanag. Bakit? Ano na namang iimbento na naman sila na kailangan dumaan pa sa korte? Korte na nga yung International Criminal Court. At saka anong korte ba dadaanan kasi dito? Para dadaan dito sa korte rito? Wala nga silbi. Kaya nawalan nga na silbi yung korte rito di ba? Diyan kila Digong. Kaya nga nagsamparo sa ICC na Dahil walang naging inutil yung korte ng mga dahil pinagpapatay ni Digong. Walang nakapagsampa. Di ba? Hanggang sa tanggal na nga si Digong, nandun na sa dati. Tumakbo pang mayor, nanalo pa landslide. Ano to? Di ba? Magulo. No, sobrang maraming matalino sa batas na hindi mo maintindihan na iisa naman ang libro na pinag-aralan nila at iisa nga ang batas ng Pilipinas. Ngayon, sabi nga ni Atty. Cayosa, bakit dadapa sa korte rito? Ba't si Digong hindi na dumaan sa korte rito? Wala nga naman special to? Bagawa naman kayo na panibago yung batas? Ewan ko. Wala nga kaso rito Napanood ko si Turon kanina at abogado nito si Atty. Turon. Kailangan daw sampahan na lang daw ng kaso dito si Bato at dito na raw nila harapin yung mga kaso. Anong sasampang kaso? Wala nga nakasampang kaso, nakatakbo pa. Nanalo pa nga senador Ay tako, ewan ko sa inyo. Sa ating konstitusyon at doon mismo sa ating
batas, no, yung local law natin, yung batas tungkol sa crimes against humanity, na merong diskresyon ng gobyerno na kung may nasasaktal sa ibang international tribunal sa krimen na crimes against humanity, ay they have a choice. Ang gobyerno natin, may choice siya na isurrender ito dun sa international tribunal kagaya ng ICC para Hindi ho natin mabasa yung pinapakitang mga batas ni Atty. Cayosa na nakasulat ho yan, oh. Hindi ko mabasa. Oh. Pero yan ho yung batas na pinakikita ho dito. Ayun ho. Nakikita nyo ho yan. Tuloy-tuloy ho yan. Yan ho yung batas na dapat sundin, na sinusunod nung dinakip ito si Digong. siya litisin. Okay. Paniwanag po yan na provision ng batas na ginawa ng ating Senado at ang ating Kongreso. 2009 pa po yan. Opo. Pero may naalala ko, hindi ho ba parang may inisyu na guidelines yung Korte Suprema regarding sa issue nito after the arrest of the former president? Yun ho, pero hindi ho naman nilang sinasabing illegal yung nangyayaring ganun. Di ba? So, hindi nila, kung maalala natin, di ho ba, dumulog ang kampo ng dating Presidente Juan Duterte noon. Oo. Hindi ng TRO. Tama. Hindi po yung aksyonan. Hindi yan ho binigay ng Supreme Court. So sa ating paningin, hindi ho naman mababago o mai-erase yung provision ng ating konstitusyon, yung Article 2, Section 2, o yung Doctrine of Incorporation, that yung generally accepted principles of international law form part of the law of the land. Yung humanitarian law, yung crimes against humanity, hindi ho yan ordinaryong krimen na murder na territorial. Hindi ho, yan ho ay global in nature, pag-recognize dun sa crime against humanity. So, by that doctrine, yung ating polisiya sa Article 2, Section 2, parte ho yan ng ating domestic law. At kaya nga ho, dun sa 2009 na batas, kinikilala yan. At malinaw po dun na hindi na dadaan sa local courts. Kasi ang pinagbabasihan lang ng mga nagsasabing dadaan sa local courts, kinakailangan daw ma-check yan ng isang hukom. Kasi yun naman ang requirement dun sa Bill of Rights, na walang warrant of arrest, kung hindi yan dadaan sa hukom at titignan ng hukom kung may basihan. Dumaan na ho ito sa hukom, ICC ito, at kinikilala ho naman ng ating batas yung ICC. ICC ito, at kinikilala ho naman ng ating batas yung ICC. Ayon. So, hindi po tatayo ang argumento. Kasi isang argumento na emosyonal is, hindi natin gini-give up yung kababayan natin. Pilipino yan. Bakit hinahayaan natin na arestuhin na isang banyagang korte ang isang Pilipino? So, hindi po tatayo ang ganong argumento, attorney? Hindi ho tatayo at hindi dapat. Sapagkat yung pagpapasa ng ating konstitusyon na kinikilala general accepted principles is an act of sovereignty. Yung bang paglilimita o pagkikilala ng international law is an act of sovereignty and exercise of state power and prerogative. Plus yung pagpapasa natin ng batas laban sa crimes against humanity ng 2009, it was also a clear expression of sovereignty. At doon nga, kinikilala natin na sa mga pagkakataong ganito na may validly issued warrant of arrest from an international tribunal, malinaw ko yung batas na ginawa natin mismo, yung batas ko yan ng Pilipinas, na ang Republika ng Pilipinas ay maaring isurrender ito dun sa tribunal o dun sa estadong humingi o nag-issue ng warrant of arrest. Ang importante dito tungkol sa human rights ay yung dumaan sa tamang proseso. Dumaan ho naman ito sa proseso ng ICC. Opo. So ngayon, para lumilitaw, attorney, may basehan nga para magtago si Senator Bato kasi pwede talaga siyang damputin ala Duterte kung meron nga pong warrant of arrest. Siya'y nag-iingat, natatakot siya na baka mamalasan na nandyan siya sa Senado, palabas siya, tapos meron pala talagang dokumento, hindi natin alam. Well, sa batas, hindi tama na magtago ka. Kasi nga, sa batas, dapat kung may warrant of arrest at inosente ka, di
magpakita ka at sagutin mo sa korte. Yun yung due process, yung rule of law. Pero naintindihan natin, kahit noon matapang sila, nung pinapatupad nila yung Oplan double barrel, ang dami nilang sinasabi openly, ang tapang-tapang nila. Ngayon, naintindihan natin, tao lang sila. So nagtatago na sila ngayon. Pero sana naman, pangatawan nila yung mga ginagawa nila noon, ang sinasabi nila noon. At kung sa tingin nila tama yan, edi sumagot sila dun sa korte. Nakikita naman natin na dumadaan sa proseso at nabibigyan ang lahat ng partido ng pagkakataong mag-argue dun sa korte na yan. Opo. And as a matter of strategy, pwede ka namang, can you seek a remedy sa... Ito si Bongo na to, tsaka itong si Aguirre na to. Oh, wala raw silang kasalanan. Pero ngayon, kung tayo na, kailangan daw maglabas na ng desisyon yung Supreme Court na kung ano na hindi sila anak ng puta na wala kayong kasalanan, hindi pumunta kayo roon, dapat nga sumugod na kayo doon dalawa na masahin. O kaya sinabi niyo na kay Presidente na Excellency, wala kaming kasalanan dyan, pupunta kami roon. Pwede ba, pahatid mo kami ng jet doon. Para harapin na namin yun. Di ba? Wala kaming kasalanan. Biglang, at pupunta kayo sa Supreme Court. Supreme Court, ano ba? Paano kami? Baka arrestuin kami dito. Ganun ang labas ng putangin na kayo tuloy. The Suprema or any other courts to quash that warrant of arrest from ICC? Well, maaari naman. Pero so far, ang Supreme Court hindi ho naman siya tahasang kinokontra yung ginawa ng ICC. Kasi kapwa-korte nila ito dapat naintindihan din nila yan. Kaya siguro nga, nung humingi ang kampo ni Pangulong Duterte ng TRO, hindi binigay. Diba? Hindi nila in-stop yung... Pineke pa nga nila, attorney, di ba? Sabi yun, yung, may TRO, harangin nyo, para harangin nyo yung paglipad, gaganon, peke yung TRO, di ba? Nung tatangay na si Digong, pahinto nyo, may TRO sa iyo, sabi nung, kalimutan ko yung abogado na yun, tuloy. Enforcement of the warrant of arrest. Kasi nga naman, may basehan naman. So, I suppose, ganoon din ang gagawin ng Supreme Court dito sa kaso ng mga senador. Sapagkat wala ho namang batas na nagsasabing exempted sila. Ito yung, ang broad principle dito, Alvin, yung equal application of the law. Hindi naman pwede dahil senador ka, o kakampi ka, hindi na pwede, hindi ka na pwedeng arrestuhin. Wala nang bisa yung warrant of arrest. Pati nga ho yung sinasabing habang nagsisession, hindi sila pwedeng arresto. Wala sa batas yan It's just a tradition of the Senate. So naintindihan natin, tradition nila yan at magkakabaro sila dyan, sana iwas-iwasan na yung ganito sapagkat ang mabatas mga ito So sila dapat ang nangungunang hikayatin ang mga miyembro na sumunod sa batas. Merong valid warrant of arrest, di magpakita ka. Opo. Of course, maaaring tatakbo niyan sa Supreme Court, pero kung titingnan natin, yung jurisprudence, matagal nang kinikilala ng Supreme Court yung residual jurisdiction ng ICC, kahit kumalas na tayo noon, at yung application of the doctrine of incorporation ng international law. Opo. So, ibig sabihin, pati yung narrative. Kasi may yan pong pinapalutang na narrative din ng mga laban sa gobyerno na, bakit mo kasi sinuko? Di ba? Tama ba yun na sinuko mo ang kapwa mo Pilipino sa isang dayuhang korte na siya din actually buwang bibig ng dating presidente na... Yan ang mayat maya, yan ang bukang bibig nitong mga mamamatay tao na to Isinuko. Ewan pakialam ng gobyerno sa inyo hindi pa naman gobyerno ni Bongbong ang nung ginawa niya yung mga kahayupan na yan. Di ba? Ngayon sisisihin niyo yung gobyerno. Sinuko kayo, hindi naman kayo sinusuko. May arrest warrant nga Tsaka mabuti nga sana kung ang nagkaso sa kanya sa ICC taga-ibang bansa. Puta yung mga Pilipino pinagpapatay dito. Tsaka malabo, diba mga friend? Hindi mo tayo ang abogado ng mga nasa ICC, puro Pilipino rin. Maliban na nga yung abogado nito si Duterte, foreigner, si Kupalman, di ba?
Yun na lang dapat sana ang abogado sana ng dapat sana abogado nito si Duterte, hindi si Kupalman, Pilipino rin para laban-laban Pilipino sa Pilipino. Kumuha pa siya imported eh. O di ba? Tuloy. Sabi ni Duterte, ay hindi ako magpapapi sa mga ganun ang narrative eh, na hindi din po pala tama dahil ang pinag-uusapan naman natin ay lehitimong korte. Di ho ba? Tama ho yun, accurate yung sabi mong narrative. As a matter of fact, propaganda nga eh. Yung sabihin it's a surrender of sovereignty. Sapagkat meron tayong sariling batas. Batas natin yun na nagsasabi. Pangalawa, yung paano ba na Filipinos against the world or against the Western powers, alalahanin ho natin, Alvin, mga kababayan, yung mga biktima, Pilipino din. No. Naghumihingi na sa ng hustisya na hindi naibigay sa kanila sa ating republika dahil nung panahon ng Administrasyong Duterte, hindi ho naman iniimbestigahan, unwilling and unable ang gobyerno na imbestigahan at panagutin ang sinumang may sala dun sa mga EJK. Yun ho ang kasimplihan yan. Ang naglalaban dito, hindi naman ang mundo laban sa Pilipino eh. Mga biktimang pamilyang Pilipino laban dun sa matataas na opisyal na pasimuno ng EJK, yung drug war. Okay, sige. Oh, by the way, mamaya pala i-discuss namin, attorney. I don't know kung may... Ang liwanag no? No? Yung mga tanga naman na parati pa sinasabi na sinusuko yung utang na mag-isip naman kayo. Ayan ang liwanag Yung mga biktima Pilipino, mga walang nakuha ang hustisya rito dahil nga walang nag-iimbestiga Kaya pumunta dun eh. Tapos ngayon sasabihin niyo may batas dito, kailangan dito, sana dito si Turon. Dito na lang kasuhan si Bongo, si Bongo, at saka si Bato, at haharapin nila rito sa korte rito. Utangin na, kung may warrant of arrest na, ngayon sabihin niyo, dito sa, ewan ko sa inyo, utang na. Yang katangahan kasi, ewan ko, no? Nagkipag-aaral naman itong mga putangan to, bakit pilit na, hindi ko alam kung tanga o nagtatanga-tangahan di ba? Gaya si Turon. Dito na, meron naman tayong batas dito, sabi ni Turon. Dito namin haharapin kung ano man ikakaso kay Bato, ganyan-ganyan. Anak ng putang ina kayo. Constitutional angle yun, ano? Kasi di ba naalala po ninyo, ano kung nabalitaan ninyo, ginawa ng Australia yung pinagbawal po yung mga kabataan sa social media. Pinag-iisipan din ngayon ng ibang bansa, Germany, Slovenia, kasi dahil nga po sa impluensya ng social media sa pag-iisip po ng mga mga minors, at ang Australia pinanindigan po. Yan ba ay may issue sa konstitusyon? Pwede mo bang gawin yun? Bawal ang access ng mga bata sa social media? Or you cannot do that because may demokrasya tayo, kung anong gusto ng bata pwede niyang gawin. Well, merong constitutional issue yan. Kasi gaya ng sabi mo, merong tayong Bill of Rights. At yun sa Bill of Rights, ang nakalagay doon, every citizen. Hindi naman sinasabi na yung legal age lang ang meron nito. Kasama yung mga bata, diba? Pero, so yun ang one side, yung constitutional right, freedom of expression, ganun, diba? Access to information. At the other side naman, yung police power, na kung sa tingin ng Estado at they can cite relevant statistics or data, na itong paggamit ng mga bata, hindi ikakabuti ng lipunan o nila mismo, at it has a negative effect sa kanila, that is within for public good, public interest, merong kapangyarihan ang gobyerno na maglabas ng mga alituntunin o batas para limitahan ito. Kagaya din ng pagmamaneho, di ba? Iba na yan, mga friend. Basta yan na lang abangan natin, mga boss. Pag hindi inaresto, attorney kayo saan? Pag hindi na-aresto si Bongo, tsaka yung mga kasabwat ni Digong sa kanyang crimes against humanity, dagdag na lang niya mga yan sa Hanapan Blues. Diba? Ang dami
Panginoon. Di ba? Parang inutil na naman. Oh, ang kakalabasan ng mga sangay ng batas ng Pilipinas. Pero yun nga, sabi naman nito si Betaliano Aguirre, hindi raw siya magtatago, pero hihingi raw siya ng tatakbo raw siya sa Supreme Court. Tangin na, ba't ka ba? Wala kang kasalanan ka, wala kang alam, tapos tatakbo sa Supreme Court, para ano gagawin mo sa Supreme Court? Para ano? Justice to, Para ano pupunta ka sa Supreme Court? Anong kinalaman ng Supreme Court? Para ano sasabihin ng Supreme Court? Sasabihin ng Supreme Court, ay, wala kayong karapatang mag-issue ng warrant of arrest dito. May sarili kaming batas dito. Ganon? Yun ang nasa tuktok nito si Aguirre, saka nito si Bato, Oh, dito, kung gusto nyo, kasuhan nyo kami dito. Wala namang di ba? Tangina. Yun ang laman ng tuktok nito si Aguirre. Hindi ako magtatago, pero hingi ako ng legal, sabi niya, legal na sa Supreme Court. Oh, kailangan maglabas sa Supreme Court. Kung wala na silang jurisdiction yun na naman ang sasabihin nila Umalis na kami yan Oh, yun na naman ang gagawin nilang rason Oh, yun na naman, tignan mo. Oh. Yun ang lalabas doon. Wala na jurisdiction dito. Yun na naman, jurisdiction na naman ang ipipilit nitong si Labato at saka na itong si Betaliano Aguirre. Diyan ang punta niyan, mga friend, tignan mo. Kaya, Supreme Court! Dito Supreme Court! Supreme Court! Doon sila tatakbo sa Supreme Court Oo. Doon sila di ba, yung mga anak nga nito si Duterte. Punta na, Supreme Court! Gumawa ka ng pabalikin ng tatay namin dito. Parang utusan ni Supreme Court. Kailangan ibalik dito. Mali yung ginawa ng ICC na yan. Mali ang pagka-arrest sa tatay ko. Kinidnap yung tatay ko. Yan na naman yan. Pabalik-balik. Putang ina. Yan. Sige mo naman, umiiyak daw dahil sa puta na, ba't umiiyak mo? Kala ko sasama ka, iniiba mo naman istorya. Kala ko sasama ka pag na-arresto, di ba? Ay naku, ewan ko sa mga to, puta. Basta pag hindi na-arresto, katawa-tawa na naman to Pilipinas sa bumundo. Hindi sila sumunod, di ba? Miyembro tayo Interpol di ba? Tsaka yun nga, si Digong na-aresto. Pagkatapos si Bato, saka yung mga kasabwat hindi na-aresto, di ba? Gulo yan, parang bulbul ng kapre. Magkulab na tayo, mga friend. Shout out, Librado Ludovico. Blessed Monday morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Talagang itong pamilya Dutae ang nagpapagulo ng bansa. Perwisyo sa dami ng ninakaw na pera, hindi naman maipaliwanag kung paano ginasta. Gusto nakaw lang ng nakaw. Putik yan. Totoo yan. Michelle Edwin, Mike, shout out, my friend. Joe Film, shout out. Iba talaga si Atty. Claire. Siya talaga ang secret weapon ng Malacanang. Kung wala itong si Atty. Claire, magmumukhang kawawa itong palasyo dahil sa pambababoy sa kanila ng mga hinayupak na kampon ni Duterte. Tulad na lang ni Sayad at iba pang mga aso nila. Totoo yan, Joe Film. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Birahin mo mga tanga. Mga tanga na yan, birahin mo. God bless your family. God bless, Kalatni. Maricel Chin, shout out, Maayong gabi po sa iyo, Xerox. Maayong gabi. Jokiano, ikaw po ang nakakahiya, salot sa bansa. Totoo. Henry Raneses Junior, walang naniniwala sa iyo, ulul, sabi niya. Hindi, meron yung mga ulul din. Mary Lebron, shout out. Good evening, Xerox. No skipping ad, sabi niya. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Hanggang may Dutae sa politika o kahit wala na sila,
ay di pa din matatahimik ang bansa natin. KSP ang mga yan. Lalo na yung inutil nilang ama. Mabuti na lang at naipakulong na sa dahig. O, di ba? Totoo yan. David Alin Mendoza ulit, oh. Mabuti nga po at may sumasalag sa mga sinasabing kasinungalingan ng mga dutae. Ginagawa noon ng dating na di ginawa noon ni dating BP Robredo. Yan nga po ang sinasabi ni Mayor Robredo na pinagsisisihan niya dahil di niya nagawang pabulaanan ang mga kasinungalingang ipinukol sa kanya ng mga dutae para sirain siya sa mata ng publiko. Totoo. Dahil ang alam ni BP Lenny, hindi tanga ang mga tao. Kala ng BP Lenny, matatalino tao. Ang problema nga, mukhang nayari sa karera. Sabi kasi ni Mayor Robredo ay di naman paniniwalaan ng mga tao yun dahil di naman totoo yung mga malaking mga pagkakamali. Di niya sukat akalain na karamihan sa mga Pilipino at bobo mahilig sa chismis. Totoo yan, David. David ulit, oh. Karox, coming from the horse's mouth, kahit anong tanggi ni Bato na di siya kasama sa death squad, paano niya pasusubalian ang pahayag ng puon niya? Sabihin na naman niya na joke only lang yun. No? Yun nga di ba? kaya nga magtatago na lang yung gago. Elizabeth Iscare, good morning Sir Rox. Ay nako, iba talaga ang trip nito si Sarang Buang. Mabuti na lang at marunong sumagot ito si Atty. Claire. Kaya niyang supalpalin ang Buang na vice presidente natin. Pahiya ito si Buang. Nakakawalang respeto, busy natin yan, ha? Nako, wala talaga. Baliw nga ha? David Ali Mendoza, ano daw po, Karox? Nagtatanong si Bobong Revilla kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa kanya. Di mahimbing dahil naipakulong na nila yung isa sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Totoo. Ako naman, sagot ko, nakapikit. Alam na matulog ng dilat, di ba? Federico Mandak, shout out, my friend. Good day, Karox. Si Sarah ay mukha ng train. Mukhang na-train talaga ng diskarte ng China. Dahil sa China, sila yung may nang aapi, pero babaligtarin nila ang ginagamit ng trolls para palabasin. Hindi sila ang kinakawawa ng Pilipinas. Ganyan din yung mga Duterte. Totoo yun, Federico Mandak. F-Jack, shout out. Malaki talaga ang diferensya sa utak na ito si Sarang Baliw Sayad. Bakit hindi ikulong sa mental hospital yan? Yun nga bakit nahayaan nilang nakakawala yan? Baka makapanakit pa yan. She's a danger to society. Totoo. Ewan nga ba dito kay Excellency? Oo. Alam naman nilang baliw, di ba? Ted, shout out Ted. Yan ang nakakahiya, Sarang Lutang. Huwag mong kinakanti si Claire. Lalabas talaga ang lahat mong kahihiyan at malalaman ng buong mundo o ano, di ka pa rin nahihiya. Kapal na talaga. Wala, hindi mahihiya, makakapal talaga. Huwag ka na ding maglalaro ng basketball. Puro supal pa lang aabutin mo. Totoo, Friend Shelby Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, Sabi Tia Delio. Nagmula po sa bayan ng maangas at mga big shot pero puro walay. Katipunera po ng Cavite mula mga balandra at bumabati po namingiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Medyo di po nakapag-comment kahapon, Sir Rox. Kaya babawi po tayo today. Kaya sobrang gulo po ng mga ganap, Sir Rox. Wala na po talagang katahimikan. Topak dito, topak doon, puganti dito, puganti doon. Kasi nga po, Sir Rox, wala pong malupit. Wala pong malupit na hataw para po sa mga yawa. Magsitahimik paulit-ulit po, Sir Rox. Gat wala pong gulpi di gulat na aksyon mula po sa ating pong muning. Sir Rox, tayo po walang magiging kaayusan at katahimikan. Ano po? Katulad po niyang mga sangkot sa ICC na yan.
at inilabas na po nila sa bulletin, dapat po dyan. Yung mga galamay na ubod daw po ng tatalino, meron ng gumagalaw dyan, gumagalaw dyan at sabay-sabay na pong madakmayang mga pusakan na kriminal na yan, Xerox. Yun nga, ilalaban ko po ng pustahan ang rayuma ng kapitbahay po namin, Xerox, pero baka maski isa tungaw. Wala po silang mabiyabit dyan sa mga nasa lookout bulletin ng ICC. Ano sila, bali? Lalo na po yan si Bonggok, si Piluka, at iba pang mga halimaw, mamaw. Nako, kanya-kanya na pong pulasan yung mga yan. Talagang nadakma at nabiyabit ng aming mga John Lloyd ng Cavite, Xerox. Di na po ako maniniwala sa mga chismis at puro lang po kami. Dada at puro lang po papogi points. Sandamakmak na po ang mga dapat hulihin, Xerox. Bilyon-bilyon ang confidential fund. Pero bakit puro po operation nga ang laging resulta? Mahaba dyan sa mga John Lloyd ni dyan Kaya bago pa po ako mauta at masura sa mga puro sundalong kanin at puro pulis patola, big shots ng DILG at pogi ng Cavite chapter, impong ba siyang lalayas po muna? Kasi pag idinagdag pa po natin si Madam Tuliling Sayad sa ating usapan, Xerox, baka mapurga na po ako ng kalalaklak ng Luzartan. Ang sa inyo, Ang sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, di po susuko sa pagibaka, araw-araw pong ganap sa giyera dyan sa atin Pilipinas. Ang nakikilakbay po sa mga taga-pugong biyahero. Ito po ang makulit at asungot ninyong Tia Deli. Ingat ka po palagi, Xerox. Kayo nga, kayo. Di ba nagyayelo dyan, Tia Deli, kayo dapat mag-ingat dyan Ari na po, gabayan po tayo lahat ng Diyos para po sa matahimik na po ang sobra na pong gulo at lugmok na ating bansa. Yun nga. God bless po, Xerox, at sa lahat po ng ating mga ka-warriors. Dito lang po palagi, Tia Deli, at patuloy po sumusubaybay sa malupit na ganap dyan po sa atin. Isang malupit pong shout out sa ating Sister Grace. Shout out, Sister Grace. Magbait ka na at baguhin mo na ang style mong sobrang bulok. Wala sa lupa ang forever, sister. Nasa langit. Papunta kay Lord. Kaya sana mag-isip ka ng mabuti, sister. May bablog na, oy, Ash Wednesday bukas, Tia Deli, Totoo ba yun? May pasok na yung mahal na araw. Ibig sabihin, di ba? Erlin Villarin, shout out. Anti-Claire means anti-fake news, anti-corrupt, anti-vice president. Lahat. Vacation lang, hindi anti-Claire, Xerox. Anti-Claire. Yun ba? Nelson Nukop, shout out Xerox, ayon kay Kawatano, bakit di nyo lang talunin sa eleksyon? Utang ina. Basta ako, Nelson Nukop, pag yan nakatakbo at nakapag-file pa ng anak ng putang ina, inutil itong gobyerno ni His Excellency. Sa dami ng kaso niyan, putang ina, impeachment, lahat-lahat, tapos makakapag-file ng candidacy. Yan nangyari sa mga kaso. Mga impeachment, inutil, di ba? Yun lang yun. Kaya pag nakakarinig ako ng mga putang ng sinasabi nga makakatakbo presidente, nangunguna sa sorbay, putang ina, kalokohan yun. Ted, shout out Ted. Galit na galit si Marcolecta. Nagsabi daw si Ping Lacson na homegrown traitor. Pero wala naman pinangalanan. Sana iwasan nating banggitin ang homegrown traitor. Masakit pa sa damdamin ni Marcolecta ang marinig ang homegrown traitor. Traitor talaga, tinatamaan. Totoo yan, Ted. Marilo Pabianak, shout out. Blessing nga po na napunta si Atty. Claire sa Malacanang kasi matalino at matapang siyang magpahayag ng katotohanan. Totoo. Tsaka hindi niya binoto si Marcos. Direct to the point Tinanong siya, di ba? Hindi ko yung binoto. Hindi ko naman binoto yan Lenny tayo, di ba?
Pero yun nga, sabi nga ni Kapersi, puta na. Kesa naman makabalik ang Duterte, di dyan na lang tayo. 3JC Hope. Hello, Sir Rox, ito si Marcolecta talaga. O ang lakas ng apog. Ididimanda daw si Atty. Carpio for treason. Hala, nilecturean tuloy ni Atty. Carpio kung ano ang treason at kung kailan ito applicable. Abogado ba talaga ito si Marcolecta? O baka naman pasang-awa lang ang grade nito? Sobrang nakakahiya na ang inaasal nitong Marcolecta. Ito wala na sa katinuan. Sabagay, DDS nga. Ano pang masahan natin dyan? Wala namang, basta DDS, para sa akin, diretso-diretso na. Walang matino. Lahat abnormal. Para sambahin mo si Digong, putang ina, isira ulo mo. Ganun lang kadali yun. Minura yung Diyos. Binaboy yung mga Katoliko. Lahat binaboy ng putang inang gago. Putang ina kayo. Kaya kahiya-hiya na talaga itong Pilipinas sa buong mundo eh. Buti na lang merong Alex Ila na magaling mag-tennis. Ang ina. JJC ulit at si Rox. Bago pala ang lahat, saludo ako sa'yo. Talagang kilala mo ang mga warriors mo. Pag absent ang isa tulad ni Lola Basyang alias Tia Deli, talagang hinahanap at nag-aalala ka. Kasi talagang iba rin ang naging bonding ng mga Rocky Warriors. Oo naman. Alam mo, bihira ang ganitong interaction ng mga commenters at vloggers. May respeto sa isa't isa. Nag-aalala sa isa't isa pag absent. Malaking bagay ito, Sir Rox. Kala mo ba? Nakakapagpalakas ng loob kung may dinaramdam man tayo. Nakakaaliw din ang manood ng vlog mo. Nakakaalis din ang stress, lalo na pag umiikot ang mata mo parang si Sarah. Eman Escalona nak, shout out Pero nakaka-stress din si Kimo, Amy, Bato at lalong-lalo na si Marcolecta sa topic mo. Pag si Kimo ang nagsasalita, talagang hinihinaan ko ng pagkahina-hina ang volume. Ang sakit sa tenga ng boses ng mga DDS na to, totoo yan. 3JC okay, John Dimango, my friend, shout out. Christian Cheng, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo mga friend 3JC ulit to. Si Rox, sa totoo lang, si Sarah hindi naman talaga panalo sa survey. Oo, hindi talaga yung panalo. Hawak nila survey. Ilang beses ko na nagsabi, ito si Sarah, pinopondohan, alam mo kung sino. Kahit wala tayong physical na paper trail, sa aksyon na lang ng mga ebidensyang binabahagi ng mga expert, mature candidate siya. At tama si Harry Roque na si Sarah ang pag-asa ng bayan. Totoo yan. Si Sarah ang pag-asa nating bayang Pilipinas na maintrega sa China by hook or by crook. Talagang lahat ng kawalang yaan ginagawa para lang manalo. Nang gayon, maipambayad niya ang Pinas sa kanyang pinagkakautangan China. Si Rox, sensya na, lagi akong caps lock kasi para mabasa mo ng maigi. DJ Show ulit to. Ako, Sir Rox, naniniwala talaga ako sa buong puso na hindi magtatagumpay si Sara sa pangarap niyang angkinin ang Pinas. Pag naging presidente kasi yan, aangkinin niya ang Pinas, kaya hindi ipahintuloy ng Diyos na magwagi ang kasamaan. Sapat na ang kasamaan dinulot ng kanyang ama na pinagdurusahan para natin hanggang sa ngayon. Ang problema nga dyan, 3JC Hope, ang daming sumusuportang mga demonyo rin sa kapwa nila demonyo. 3JC Hope ulit to. Si Rox, sa akin palagay, magtatago na rin si Bongo. Join na sila ni Bato sa bantag. Party-party sila sa kanilang hideout. Totoo yan. Isa-isa na lang maglalaho parang bula. Sabi ni Lacson, malaking kawalan daw sila sa Senado. Isa rin to si Lacson no? Totoo din naman yan. Wala nang iyakin at luluhod-luhod sa Senado. Wala na rin yung mga Bongo na may malasakit program kuno, pero pasakit naman talaga ang dulot noon. Sana si Marcolecta matanggal din sa pagka-senador. Di ba, Sir Rox? Totoo. Pati Senado, baboy na baboy. May kaso pa yan tungkol doon sa hindi pa niya diniklara na kanyang campaign fund. Ano bang nangyari doon?
Tapos eto pa, gusto niya pamigay na lang kay IG. Ang laking ginhawa sana kung siya lang ang i-give up ng Senado sa China. Totoo. Wala eh. Christian Cheng Nak, shout out ah. 3J Show ulit oh. Oops, by the way, nga pala Xerox. Kumusta naman ang Valentine's date nyo ng inyong wifey? Wala, hindi yung sa amin yan. I hope it was a wonderful date with dyan lang sa karinderya basta celebrate ng Valentine's Day. Hindi, dito lang kami sa bahay. Alam mo itong misis ko na to, naku. Ang hirap ipasyal nito, putik ito. Ewan ko ba, masaya na siya doon sa tindahan niya. Oh. May tindahan kasi kami, doon masaya siya. Marami siyang kakwento. Ang mababaw. Mababaw siya, 3J Shop. At saka wala yatang balat sa paa to. Alam mo, hindi, para maipasyal ko to, no? Kailangan magsasakit-sakitan ako, pasamahan mo ko sa doktor, ganyan ito. O, ewan ko ba dito? Shirley Jaser, oh. Tama ka dyan, Auntie Claire. Mas nakakahiya ang mga pinagsasabit ginagawa niya. Totoo, di ba? Shirley Jaser ulit, oh. Mga abno talaga, Karox. Todo tanggi sila. Pero mismong sa bunganga nila lumalabas na may mga mali at karumalduman silang ginawa, ay nako, mismong pulis na nga sila. Mismong pulis na nga nila ang nagsasabi na may reward. Paano nyo maitatanggi yan sa video? Totoo, mga baliw nga eh. Shirley Jaser ulit, oh. Yan si Aguirre na yan, kawawa yan kay Senator Miriam Defensor Santiago. Ay, oo! Tangina, binulshit yan eh. Pinalabas yan eh. Pinalabas yan ng Senado eh, di ba? Ay, mission accomplished mga bossing. Hanggang bukas pumuli. God bless. Ay, nako. Boy Hong Kong Balong. Long time no see. May time ka, tawag ka, kwentuhan tayo. Busy si Balong. Oh. Good night. God bless.